Yo, what's up everyone? Ang topic natin ngayon guys, wag po tayong mainip na matagal mangitlog o matagal magpadami yung ating ibon. Kasi po baka po naman pagka dumami na, mahirapan naman tayo kung paano natin aasikasuhin. Ayun po yung ating topic guys. At pasalamatan din po natin yung nanalo po sa ating parapol. At ipakita ko na rin po sa inyo kung sino po sila. Pero bago yan, panoodin muna natin intro. Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. At doon po sa mga baguhan o datihan na nanonood ng aking ina-upload ng mga video. Maraming po salamat sa inyong lahat guys. At shoutout po sa inyong lahat. At ang topic natin ngayon guys, wag po tayong mainip. Doon po sa mga baguhan, wag po tayong mainip na dumami yung ating mga alagang ibon. Kasi baka naman pagkadating ng dumami na, baka naman mahirapan naman tayo. Ang tanong ba, pagka dumami ba yung ating mga alagang ibon, meron ba tayong mapaglalagyan? Meron ba tayong mga cage? Meron ba tayong sapat na lugar o pwesto na paglalagyan ng mga cage? Meron ba tayong nest box? Meron ba tayong tinatawag na yung talagang separate na ivory o separate na cage na para dun lang po muna lahat sa flight cage, ganun? Meron ba tayo nun? Kasi kung wala po tayong mga ganun, tapos sabay minamadali po natin yung ating mga alagang ibon na dumami, baka po hindi rin po natin maasikaso guys. Sayang naman po kapag ka oras po na nagkaganon, kasi pwedeng mamatay o pwede tayong mawala ng mga alaga. Kasi oras na magkasikipan yan dyan sila, magrarambulan po yan. Kasi halimbawa po yung ating pong breeder, yung mag-asawa, pag oras po na may mga balahibo na po yung ating mga alagang ibon o yung ating mga kakatil, parakit o African lovebird man po yung ating ibon, pag oras po na gano'n may balahibo na, kasi nagbreed na po yan muli, nagbe-breed po yan ulit, baka po pagka nagkaitlog po ulit tapos nandoon pa po yung inakay, baka po kasi kalbuhin o gulpihin nung nanay yung kanyang di kaya nung tatay o nung kak o hen, baka po gulpihin yung kanilang mga naging anak na malalaki na, yung may mga balahibo na. Baka po ganun yung gawin doon. Kasi gustong gusto nating dumami, tapos pagdating naman na dumami na, wala naman tayong flight cage, wala naman tayong mapaglagyan, wala tayong cage na separate cage para dun sa ating mga alagang ibon. Kaya wag po tayong masyadong magmamadali guys, kasi bago po tayo magmadali, ganun na lang po, bago po tayo magmadali sa mga baguhan po to bago po tayo magmadali na magkaroon tayo ng mga ibon, tapos magkaroon ng anak o magkaroon ng panibagong mga inakay yung ating mga alagang ibon, siguraduhin po natin na maaasikaso natin guys. Kasi po karamihan po sa atin hindi naman po sa yung mga nangyayari lang po na nakikita ko po sa karamihan po ng sa mga baguhan lang po. Yung mga baguhan lang po yung mga karamihan na nagmamadali para dumami yung kanilang mga ibon. Tapos pagkadating naman po na dumami na, hirap naman po. Puro reklamo yung iba na ang dami ng pagkain. Ang dami ng pagkain na ko. Mga ganon. Tapos wala na akong cage. Paano kaya to? Paano ko kaya mabibilihan ng cage? Guys, yung mga ganong scenario, dapat guys, bago po tayo doon po sa mga baguhan, bago po tayo mag-alaga ng ibon, dapat alam natin na pagka magkapares yung binili mo, dadami yan. Ngayon kapag dumami ba yan, isipin nyo po, kaya ko bang, pag dumami ba, kaya ko bang asikasuhin? Kaya ko bang iayos? Ganun guys. O pagka dumami ba, may ibibenta ko ba kaagad o may ilalabas ko ba kaagad? Kasi karamihan sa atin ganun
nawawala po yung pag-aasikaso. Parang sa una lang, akala natin minsan, lalo na po sa mga baguhan, akala kasi nila na pagka dumami na, ganun-ganun na lang. Ang tagal mangitlog ng ibon ko. Ang tagal magpadami. Ano ba yan? Ilang taon na, ilang buwan na. Ganun po tayo. Pero wag po dapat tayong ganun, guys. Ang lagi po nating isipin, habang nagpupugad o habang nagmi-meet pa lang yung ating mga alagang ibon, maghanda na tayo ng mga flight cage. Kasi pag oras na dumami po yan, isipin natin pag oras na dumami, paano naman, di ba? Yun lang yung mga konting mga tip ko sa inyo, guys, na sana lagi nyong isipin na pagka mag-aalaga kayo ng ibon, baguhan pa lang kayo mag-aalaga o gusto nyo palang mag-alaga, isipin nyo na kaagad kung ano yung mga pwede nyong gawin, ano yung mga pwede nyong mag-search kayo, tingin kayo sa YouTube, maraming mga nagtuturo nyan kung ano yung mga pwede nyong gawin. Yung wag nyong ilagay sa isip nyo na yung hindi nyo na maasikaso yung mga alaga nyo. Huwag ganun. Kasi napakaganda po. Napakasarap po sa pakiramdam. Sa totoo po, napakasarap po sa pakiramdam pagka yung ating mga alagang ibon napapadami natin. At ayun lang po, yung aking mga konting tips sa inyo, guys. At tuloy-tuloy lang kayo. Lagi lang kayong manood at sumuporta. Salamat sa inyong lahat. At ayan na po, pakita ko po yung nanalo po sa ating parapol na si Jason Narciso ng Pasig. Salamat sa iyo, Lods. At patuloy ka lang. Patuloy lang po kayo na salamat sa pagsali mo sa aking parapol. At kanino pa ba? Kay Bill Chu ng Pangasinan. Lods, salamat din sa iyo, Lods. At sana patuloy nyong mapadami yung ating mga alagang ibon na napasa inyo. Hanggang sa muli, lagi po kayong mag-iingat. God bless po sa bawat isa. Shout out at God bless. Let's go!